Nakaratay pa rin at nagpapagaling sa ospital ang 28 sugatan ng nahulog na minibus sa Nueva Ecija na ikinasawi ng 32 pang katao. Ang ilan sa mga survivor, ikinwento ang karanasan sa malagim na aksidente. Ang ulat mula kay Jervis Manahan. Punong-puno ng sugat ang katawan ng 7 taong gulang ni si Mark J. Galvez, isa sa mga pasahero ng Leo Maric Trans minibus na naaksidente sa Caranglan, Nueva Ecija. Nagbakasyon lang daw sila sa Bambang, Nueva Vizcaya at pauwi na sana sa San Jose. Pero ang masaya sanang biyahe, nauwi sa trahedya. Nakatulog ako noon. Tapos, paano ka nagising ka? Yung nagising ko ako, sinabi ko yung driver, walang preno. Natakot po ako. Ang mas nakalulungkot pa, nakaligtas man daw siya, nasawi naman ang kanyang ina. Nagmamadali naman pauwi ang 24 na taong gulang na si Edwin Alawang para dumalo sa hearing nang mangyari ang aksidente. Pinabulaanan ni Edwin ang mga nauna report na na-flat ang gulong ng bus at namatay ang makina nito. Hindi namatay yung makina, hindi na flat, nawala ng preno. Tapos sabi ng konduktor, ibang gana doon sa may pader. Dinaretso pa rin ng driver. Kung tutuusin, mas swerte pa si Edwin na nakaligtas sa aksidente, hindi tulad ng dalawang pinsan ni Helen. Siyempre papunta po ng bibili ng sibuyas sa Muñoz sa amin. Cutting trip sila, papuntang Lawag yan, di ba? Hanggang San Jose lang sana sila, ganyan naman na nangyari. Dalawa yung dead on the spot. Yung isa, putol ang paa. Umabot na sa 32 ang kumpirmadong nasawi. Hindi naman bababa sa 28 ang sugatan. Base sa paunang investigasyon, overloaded ang bus dahil mahigit 6 na po daw ang pasahero. Gayong 45 lang ang capacity nito. Pahirapan din daw ang pag-rescue, lalo na't walang masyadong sasakyang dumadaan. 1 oras ang biyahe patungo sa pinakamalapit na ospital, kaya ang ilang biktima binawian na ng buhay sa kalsada. Ang bus naman nagka-UP-UP at nagmistula ng tinapakang lata. Namatay ang driver nito na si Rolando Mangawang at nakatalon palabas ang konduktor na si Cesar Perang na kalaunay nasawi rin. Pinapa-autopsy na ng mayor ang kanilang mga katawan para tingnan kung positibo sila sa ipinagbabawal na gamot. Nag-inspeksyon din ang SOCO at LTFRB sa mismong site. Accident-prone ng daan, ni walang mga road signages o poste ng ilaw. Mula sa kaling ito, nagdire-diretso ang bus ng Leo Maric sa bangin na ito kung saan mahigit 30 na ang namamatay. Taya ng mga otoridad, nasa 80 hanggang 100 talampakan ang taas niyan. Mapapansin na matarik talaga ang kalye, walang signages ng mga accident-prone area at walang poste ng ilaw. Kaya naman panawagan ng mga otoridad kapag dadaan sa mga kalyeng ganito, todo ingat sa pagmamaneho. Marami na raw na na-aksidenteng sasakyan sa parehong lugar at nasira na nga ang concrete barrier sa gilid ng kalsada kaya nagtuloy-tuloy ang bus sa bangin. Yung mga driver, tingnan muna nila yung dapat iyan ng sasakyan na, yung bang brake is okay. Kailangan dahan-dahan, yung speed limit nila, ihintuan, bababaan kasi marami nagsasabi, mabilis. Suspendido na ang prangkisa ng Leo Maric Bus at may show cause order na din ang operator nito. 200,000 pesos lamang kada nasawing biktima ang ibibigay sa kanilang mga kaanak at sasagutin din daw nila ang gastusin sa ospital ng mga sugatan. Nakatakdang dinggin ng LTFRB ang kaso sa susunod na linggo. We have coordinated with PAMI. It's the insurance of Leon Maric. So when you have an insurance, it is all risk. When you say all risk, kahit may mga violations sa loob, everybody will be covered. So kahit yung mga infants, yung mga babies, yung non-paying, kung may death, they will be covered. Nakikiramay naman ang lokal na pamahalaan ng Caranglan sa mga pamilya ng mga biktima. Jervis Manahan, PTV News, Caranglan, Nueva Ecija.